Isang Filipino cake artist na kasalukuyang pong nagre-represent sa Pilipinas sa isang global bake-off na The Greatest Baker ang makakasama po natin ngayong umaga upang ikwento kung paano ba nag-start ang kanyang journey dito. At para ibahagi ang kanyang nakaka-inspire na kwento, makausap po natin ngayong umaga ang Pinay talented cake artist na si Michelle Angela Vitahoy. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning! Ay Michelle, pwede mo bang ikwento sa amin kung paano ka nagsimula sa pagbibake at ano ang nagudyok sa'yo na sumali dito sa prestigious competition na The Greatest Baker? Actually, dumating ako sa Hawaii, hindi naman talaga ako baker. As in, wala akong alam sa pagbe-bake. Nagkataon lang na, oo. Self-taught baker. Hindi po ako pumasok sa, hindi po ako pumasok sa isang School, for culinary, baking, culinary, oo. Ang galing naman, ano? So, wala talaga siyang kaalam-alam sa baking. Paano ka natuto? Ay, YouTube videos? Books? Ano yung naging paraan mo para matuto, Michelle? Kasi dumating ako dito, napansin ko na kakaiba yung walang tao, wala kang magagawa, nakaka-boring. So ang ginawa ko na lang, nanood na lang ako nung Cake Boss sa Netflix from episode 1. Yung buong episodes ng Cake Boss, pinanood ko from the start. Tapos doon ako nagkaroon ng parang urge na gawin yun kasi naiisip ko, ang swerte naman ng pamilya niya kung ganyan kagaganda yung mga cake, di ba? Pag nagbe-birthday. So sabi ko, gusto ko gawin ko to sa anak ko, sa mga naging kaibigan ko dito sa Hawaii. Ang bilis ang galing niya. Ang kaganda talaga, no? Mukhang masarap. Oo, diba? Well, ano pa yung pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang self-taught baker? At paano mo na-overcome itong mga challenges na ito? Ang self-taught baker, una, wala kang gamit. sa pagde-decorate, di ba? Nagsimula ako sa barbecue stick, tapos sa mga pizza cutter, doon ako nagsimula. Tapos ang mamahal ng mga baking supplies, so sinasabi ko na lang sa mga pamilya ng asawa ko na, pag birthday ko, Pasko, regaluhan nyo na lang ako ng baking supplies. So doon siya nagsimula kasi mahirap talaga sa una. Dahil wala kang alam. Tapos, na-overcome ko lang siya. Pag madalas mo na kasing gawin, nasasanay ka na. Tapos, pa-improve ng pa-improve. Ayun. Hoy Michelle, nabalitaan namin na ikaw ay dating empleyado sa Department of Energy. At paano mo hinaharap ang mga pagsubok sa iyong career shift tungo sa pagiging isang world-class cake artist? Kwentuhan mo kami. Okay, sa Department of Energy, nasa consumer welfare ako. So, nagdi-deal kami sa mga reklamo ng mga kababayan natin about energy, kuryente, gas. Tapos nagpo-promote ng mga programa ng DOE, like yung Pantawid Pasada. Ako yung isa sa mga pioneer ng programa na yan. Yeah, 11 years ago. Mga ganun. So, nakakatuwa na makita na hanggang ngayon ang programa nila. Tapos, nasa consumer ako, so nag-create kami ng mga TV ads. So, very creative yung mind ko noon pa man. So, nung dumating ako dito sa Hawaii, parang yung creativity ko na-stuck sa utak ko. So, kailangan kong mailabas. So, nailabas ko siya sa paggawa ng mga cakes. Galing, ano? So, ano naman yung, kumbaga, kahalagahan nitong pagiging bahagi ng The Greatest Baker para sa'yo? At paano mo ito na ipapakita sa bawat cake na ginagawa mo, Michelle? Okay, ang kahalagahan ng Greatest Baker, kasi worldwide siya. Tapos sa grupo namin, ako lang ang Pilipino. Ang kalaban ko, iba't ibang bansa. So karangalan ng ating bansa na magkaroon ng isang Pilipino na matatawag na Greatest Baker sa buong mundo. Para siyang Miss Universe pageant na by voting. So pag naging mataas yung vote mo, papasok ka, 'di ba, sa top 5. Parang si Michelle D. Feeling ko ako si Michelle D. Go! Na lumalabas.
Oo, at syempre, ito na, pagkakataon na rin to para maimbitahan na ating mga kababayang Pilipino na suportahan ka sa global competition na ito. Paano ba sila maaaring bumoto at kailan din yung deadline ng botohan para dito sa quarterfinals? Mga kababayan ko sa Pilipinas at sa buong mundo kung saan maraming Pilipino, iniimbitahan ko po kayo na bumoto sa The Greatest Baker. Simple lang po. Kailangan nyo lang pong i-click yung QR code, i-picturean yung QR code na sinend ko sa staff. Or kung hindi, kung walang QR code, punta lang po kayo sa website ko sa www.alohacakeart.net. Nandun po yung kung paano mag-vote. Free lang po ang vote every day. Every 24 hours, mag-vote po kayo. Ang deadline po is January 18. Yung po yung deadline ng quarterfinals. Top 1 lang po ang papasok sa semifinals. Kaya po, nagmamakaawa po ako sa bawat Pilipino sa buong mundo na bumoto sa akin araw-araw para po mailagay natin ang bandera sa mundo ng cake world. So, cake world. Kaya po, nakikiusap po ko na sa lahat ng mga angkan ko na Vita, sa Laguna, sa ibang bahagi ng Pilipinas, ang mga angkan ko po sa Visayas, sa Quintanilla, lahat po, nakikiusap po ko sa lahat ng mga sumusuporta sa akin na araw-araw po kayong bumoto. At sa mga bumuboto po, maraming salamat po sa susuporta nyo. Nararamdaman ko po yung overwhelming na support ng bawat Pilipino sa buong mundo actually. Kaya po, parang awan niyo na po, tulungan niyo po ako manalo dito sa Greatest Baker dahil ito po ay para sa ating bansa. Hindi lang po sa akin, para sa ating bansa. Yes. Good luck. Naku, we will support you. Oo Ano, kung naman. may Michelle D sa Miss Universe, meron din tayong Michelle Angela. Oo, Michelle Vita Hoy naman Hoy. sa baking industry, or Oo. baking world. Well, we support you and all the best sa iyong journey na ito para maging the greatest baker. At salamat sa pagwagayway ng bandera ng Pilipinas sa buong mundo. Salamat, Michelle Angela Vita Hoy. We wish you all the best. Good